Naghagis si Tang Chuning ng isang token kay Jinwoo. Master, pakiusap, kunin ninyo ito. Ang oras ay critical, kaya ang matandang ito ay kailangang magpaalam na. Sinalo ito ni Jinwoo, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko, malayo ang Sichuan. Alam na alam ko, sige na at mag-focus ka sa pagliligtas ng iyong tao. Hindi pa huli ang lahat para hanapin ako kapag tapos na ang trabaho. Basta sa susunod na dumaan ka, siguraduhin mong hindi ka darating ng empty-handed. Narinig mo, humalaklak si Tong Chunming ng isang booming laugh na umalangaw sa tubig. Haha, may salita ka, tatandaan iyan ng matandang ito. Ako, si Tang, ay buong pagpapakumbabang ibinabalik ang item na ito. Pakiusap, tanggapin ninyo ang karangalang ito. Sa sandaling kinuha niya ito, ang spiritual object sa loob ng box ay pumitlag ng may buhay. Isang bizarre aura ang sumabog palabas, dahilan para mapaurong ang matanda. Ang kanyang puso, tinawag niya itong spiritual object, pero sinong mag-aakalang isa itong volatile little tyrant? Kung ang control ng matandang ito sa kanyang inner energy ay nadulas kahit isang split second, maaaring magdusa siya ng isang fatal chi deviation o baka ang maliit na nilalang na ito ay nablast na. Kaya, paano nagawang hawakan ito ng binate ng napaka-casually? Ang antas na ito ng composure, ang husay na ito, ay milya-milya ang layo sa batang si Woan mula sa sarili kong clan. Karapat-dapat nga siyang tawaging number 1 junior sa buong martial world. Nang sandaling iyon, lumapit si Mylin. Great hero, ang lahat ng preparations ay kumpleto na. Ang carriage ay naghihintay sa labas. Handa na kaming umalis sa iyong utos. Tumango si Tang Chunming, stable ang boses. Kung gayon, naabala ko kayong lahat. Kapag nagkita tayong muli, titiyakin ni Tang na kayo ay marereward handsomely. Hintayin ninyo ang aking magandang balita. Nginitian lang siya ni Jinwoo bilang sagot. Makakaasa ka. Nang wala na ang matanda, nagpakawala siya ng isang malaking buntong hininga. Pagbalik sa bangka, tiningnan ni Jinwoo ang mga water monsters na lumalangoy sa tank at bamulong, kayong mga troublesome little beasts. Alam niyo talaga kung paano patakbuhin ang isang tao. Ano kayang klase ng god-tier flavor ang magkakaroon kayo kapag na-plate na? Pagdating sa inn, napansin ni Jinwoo ang bundok ng mga ledgers at itinaas ang kilay. Ang dumb business ay talagang nagbo-booming, ha? Anong kwento? Si Chung Maong, na halos nagre-radiate sa excitement, ay nagmamadaling nagpaliwanag. Young Master, natatandaan niyo ba ang crew ng mga small fry martial artists? Sinubukan nilang magsimula ng gulo, pero binigyan sila ni Brother Yun ng proper beatdown at pinalayas. Well, ang magandang balita ay mabilis kumalat. Ang buong martial world ay nag-ubusing na ang ating Yun ay nagpapakinis pa ng kanyang espada. Sumingit siya sa isang matalim na pangungusap. Malapit na tayong maging completely booked. Mukhang kailangan nating mag-isip tungkol sa expanding. Talagang nakuha ang interest ni Jinwoo. Totoo, nagse-selling out tayo gabi-gabi. Ang ngiti ni Chung Maong ay abot tenga. Ang mga kwarto ay hindi pa nga ang ating pinakamalaking headache, Young Master. Ang tunay na issue ay ang ating martial arts hall ay critically undersupplied. Kung mayroon tayong lahat ng mga guests na ito pero ang training hall ay sucks, ang buong bagay ay isang wash. Nagmuwestre si Jinwoo ng isang dismissive hand, ang kanyang tono ay ridiculously casual. Kaya, bumili pa, hahayaan lang ba nating mabulok ang cash na iyon sa chest? Maghanap ng mas malaking inn. Bilhin ito at magbukas tayo ng second branch. Panahon na para gumawa ng mga real moves. Isang quick and dirty solution. Oo, ang buong crew ay napanganga bago sila humalaklak. Sinasabi niyo bang pwede nating gawin iyon, Young Master? Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang mabait na nani, may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Young Ma, bawat ulo ay lumingon sa mesa na punong-puno ng pagkain, na sinundan ng isang kolektibong gasp. Holy smokes, ano ba ito? Huminga ng malalim si Chung Maong, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Mukhang shrimp ito, pero anong klaseng freakish shrimp ang ganito kalaki at ganito kasarap ang amoy? Iyan ay ang Giga Joe. Ang ating Young Master mismo ang lumabas at nakahuli. Tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Kailangan nating malaman ang pinakamahusay na paraan para lutuin ito bago natin ito idagdag sa special menu ng inn. Oo, sige lang. Huwag kayong mahiya. Kumain kayo at ibigay sa akin ang brutally honest truth. Walang pidgel. Nang hindi na kailangang sabihan ng 2 beses, ang buong grupo ay sumugod para sa kanilang mga chopsticks.
Ngunit sa sandaling ang unang morsel ay tumama sa kanyang dila, hindi lang ito dahil sa colossal size. Ang flesh ay napaka-firm na may perpektong springy at crisp bite. Pinuri ito ni Yin ng husto. Ito ay tunay na isang delicacy ng mortal realm. Isiping ang isang shrimp ng gayong supreme quality ay talagang umiiral. Sa sandaling iyon, ang matron, ano ang inyong iniisip, young master? Sumagot si Jinwoo ng may pag-iisip. Sa nakikita ko, ang dumpling dish na ito ay hindi pa optimal. Kahit na ang flavor ay absolutely exquisite, kapag ang mga ingredients ay na-mince na, hindi na malalaman ng mga patrons ang pagkakaiba. Magtataka sila kung ito ba talaga ang legendary spirit beast na pinag-uusapan, o kung isa lamang itong regular shrimp na ginagamit para manloko. Nagulat ang matron. Ang matandang servant na ito, tumanggaw ng bahagya si Jinwoo. Ngunit ang mga fried at stir-fried dishes ay isang kakaibang usapin. Ang mga iyon ay tunay na mga masterpieces at higit pa sa kwalipikado para maging ating signature dishes. Nang marinig iyon, hindi na itago ng matron ang kanyang kagalakan. Napakagandang balita niyan. Ngunit young master, saan niyo ba nahanap ang divine creature na ito? Sumali rin si Chung Maong. Tama, ang humble one na ito ay mamatay-mati na sa curiosity. Maraming beses na akong nag-dive sa deep seas at hindi pa nakakakita ng katulad nito. Nagbigay si Jinwoo ng isang misteryosong ngiti. Nagkataong nakita ko ito habang naghahanap ng natural purple shell. Ang species na ito ay naninirahan sa mga tubig na mas malalim pa kaysa sa tahanan ng 100-year purple shell. Kaya, maiintindihan, na ito ang unang pagkakataon na nakakita kayo nito. Tamang-tama ito para maging ating trump card dahil ito ay isang dish na hindi kailanman magagawang i-imitate ng iba, kahit alam pa nila ang sikreto. Naging maulap ang mukha ng matron sa pag-aalala. Ngunit hindi ba yun magiging isang immense burden para sa inyo, young master? Ang kailangang palaging mag-risk sa pag-dive sa gayong kalalim na tubig para lamang sa isang ingredient. Pinakalma siya ni Jinwoo. Huwag kayong mag-alala, matron. Plano ko lamang i-offer ang dish na ito ng halos 2 beses sa isang buwan. Bukod dito, kung talagang ayaw niyo akong magtrabaho ng gusto, mas mabuting bilasan niyo ang pag-develop ng isang bagong secret culinary technique. Ikinuyom ng matron ang kanyang mga kamao, ang kanyang tingin ay matatag sa resolve. Ang matandang servant na ito ay hindi titigil sa anuman para gumawa ng isang one-of-a-kind signature dish para sa Shaoing Rest House. Ngumiti si Jinwoo. Excellent. Lahat pakiusap, magpatuloy kayo. Opo, sir. Sabay-sabay nilang sagot, bago muling nawala ang kanilang mga sarili sa heavenly flavor. At gaya ng inaasahan ni Jinwoo, ang debut ng tanyag na dish mula sa colossal prawn ay nagdulot ng isang seismic shock sa mga rival taverns. Nang makita ito, ang iba ay nagkasakit sa envy at agad na sinubukang i-copy ang colossal prawn dish, kahit walang hiyang gumamit ng mga karaniwang shrimp na mas malaki ng kaunti para linlangan ang mga customers. Pinalalabas na ito ang tunay na colossal prawn. Ngunit syempre, ang isang cheap imitation ay hindi kailanman papantay sa tunay na bagay. Wala silang laban sa Shaoing Rest House. Ganoon na nga, ang mainit na summer ay naglaho, at ang panahon ay nagbago, nagdala ng isang crisp chill sa madaling araw. Sa mismong sandaling iyon, 2 figures ang lumitaw sa front gate. Isang boses na crystal clear ngunit may bahid ng dissatisfaction ang umalangaw-ngaw. Narinig ko na ang reputasyon nito noon pa. Hindi ko inasahang isa pala itong dilapidated dump. Agad silang pinaalalahanan ng kanilang kasama. Ang babaeng nagngangalang Yaling ay nagpout. Ano ang sinasabi mo? Ako ay nagiging perfectly well-mannered, hindi ba? May mga bagong guests na nakarating sa Shangtian Martial Hall, at tila ang tanyag na master ng Sichuan clan mula sa Mingwang City ay may impresyong kasing pangit ng kay Yaling. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng matanda. Naglalabas ng isang contemptuous remark. Ang maliit na wench na iyon ay hindi nagkakamali. Isa itong complete wreck. Si Duang Xuan, na nakatayo sa tabi niya, ay agad na sinubukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit hindi ba ang mga heroes ay hinuhusgahan sa kanilang character, hindi sa kanilang origins? Humahati sa tensyonadong atmosphere, lumitaw si Jinwoo ng may calm grace, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa isang sulot kay Duang Quanthon. Great Master Duang, binibigyan niyo ng parangal ang aking abang tahanan. Patawarin niyo ako sa hindi pagtanggap sa inyo mula sa malayo. Humalaklak si Duang Quanthon ng malakas, ibinabalik ang formal greeting. Umaasa akong nasa mabuti kayong kalagayan, Master Jin. Habang binibigkas ang mga salita,
Isang maliit na kunot ang lumitaw sa kanyang noo habang nagtatanong, hindi ko inaasahan ang ganito kalaking party. Sa ano ko utang ang karangalang ito? Nagbigay lamang si Duang Quandan ng isang profound smile. Ang bagay na ito ay medyo complex. Mahabang kwento ito, hindi na niya kailangang tapusin. Sumingit si Jinwoo ng maayos. Naniniwala akong kaya kung hulaan ang bahagi nito. Sa pamamagitan yun, lumingon siya at nagmuwestern ng kanyang kamay. Ang business ay makakahintay. Pakiusap, hayaan ninyo akong i-host kayo sa tea room. Ang mahinang tunog ng porcelain at ang banayad na pagbuhos ng tsaa ang tanging mga tunog na bumasag sa katahimikan. At, pagkatapos ay nagsimula ang pag-uusap. Sa loob ng tea room, ang 4 na miyembro ng pamilya Duang ay nakaupo sa tapat ni Jinwoo, bawat isa ay may hawak na steaming cup. Si Duang Xuanmin ang bumasag sa mabigat na katahimikan, ang kanyang tono ay deeply apologetic. Master Jin, kailangan kong i-offer ang aking profound apologies. Plano ko sanang pumunta rito ng mag-isa para magbigay ng respects. Bago pa siya matapos, itinaas ni Duang Quantan ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay kalmado. Ako si Duang Quan, utang ng aking anak ang kanyang buhay sa iyo at naparito kami ngayon para i-express ang aming pasasalamat. Bilang tugon sa kanyang pasasalamat, nagbigay lang si Jinwoo ng isang humble smile. Patriarch doon, masyado niyo akong binibigyan ng credit. Wala yun kundi isang fortunate coincidence. Ang Millennium Purple Shell ay isang treasure ng legend. Ang paghahanap nito ay hindi usapin ng mortal effort lamang. Inaamin ko, hindi ko inasahan na ang ulo ng Great Duang family ay personal na magpapakondescend na bisitahin ang isang liblib na lugar. Ang sagot ni Duang Quantan ay puno ng kahulugan. Mayroon akong mga dahilan. Nang mabitawan ang mga salita, ang bawat tingin sa silid ay lumipat kay Duang Halin. Nakayuko ang kanyang ulo, isang malalim na blush ang nagbibigay kulay sa kanyang mga pisngi habang itinataas ang isang kamay para itago ang kanyang namumulang mukha. Nang sandaling iyon, tumayo si Yaling at nagbigay ng isang graceful curtsy, kahit na ito ay matagal nang dapat ginawa. Hayaan ninyong formal kung ipakilala ang aking sarili, benefactor. Pagkatapos nyun, biglang tumangala si Halin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatitig kay Jinwoo. Sa harap ng gayong earnest at back-to-back introductions mula sa dalawang dalaga, halatang nagulat si Jinwoo, bahagyang nauutaw sa kanyang sagot, oo, ako si Jinwoo. Ang karangalan ay sa akin, mga binibini. Bago pa maproseso iyon ng sinuman, sumugod si Halin paarap. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa sabik na expectation. Namumula ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determination habang nakatitig ng diretso kay Jinwoo at gumawa ng isang earth-shattering declaration. Kaya, babayaran ko ito gamit ang sarili kong katawan at paglilingkuran kayo sa lahat ng aking mga araw. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jinwoo na parang isang bolt of lightning. Natigilan siya, tahimik ng ilang segundo bago mabilis na winisiwas ang kanyang mga kamay, nagsasabing, "Teka, sandali, Miss Duang." Sa kanyang gulat, hunilang nito, "Happy. Okay." At masunerang umupo ng tuwid sa kanyang upuan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng mesa, sina Duang Quandan at Duang Xuanmin ay parehong mukhang gusto ng bamuka ang lupa. Si Duang Xuanmin, habang kinakamot ang ulo, ay sinubukang gumawa ng damage control. Ang aking Halin, mayroon siyang stubborn streak na 1 milya ang lawak. Kapag itinalaga na niya ang kanyang isip sa pagbabayad ng debt, mahirap na para sa amin ang hamarang. Sa mga salitang iyon, isang malaking question mark ang sumabog sa kanyang isip. Alam ng lahat na ang Sichuanduang clan ay tungkol sa pag-aayos ng mga scores at pagbabayad ng mga debts. Pero ang pagiging ganito kahard ay ibang usapin na. Sinulyapan niya si Halin. Ang babae ay ipinagmamalaki pa rin ang kanyang dibdib sa kabila ng lamig, at sa wakas ay nag-click na rin ito. Kaya pala silang lahat ay mukhang nakakain ng mga lemons. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Jinwoo. Ang kanyang boses ay perfectly even. Nang marinig iyon ni Duang Xuanmin, mukha siyang nanalo sa lottery. Nagliwanag ang kanyang mukha sa relief. "Master, sige lang. Kahit anong gusto nyo." Habang ang kanyang inner voice ay sumisigaw ng, "Oh Diyos, yari na ako." Isa itong complete disaster. Hindi siya pinansin ni Jinwoo, at dumiretso na sa punto. Mananatili rito si Young Miss Duang. Ang term ay 5 taon. Bilang kapalit, anumang assistance mula sa Sichuanduang clan ay magpapaikli sa term na iyon.
Isinaalang-alang ito ni Duang Quandan ng sandali, pagkatapos ay dahan daw ang tumango, 5 taon.